So, what's up guys? For this videos, papakita ko po sa inyo ang isang Java Swing applications na tinatawag natin fastfoodapps.java. Ang system nito ay may 4 na pangunahing functionalities. Una, ang login frames na may maximum na 3 attempts. Tapos, ang pangalawa is ang menu form para makapili tayo ng pagkain. Tapos, ang pangatlo, ang topping selections. Tapos, ang pang-apat ay ang build receipt with save receipt. So, kapag i-run natin to, ang unang lalabas ay ang login windows. Makikita natin dito ang username fields, password, tsaka ang login buttons. Ang login function nito ay may security elements na 3 attempts. So, mag-try tayo maglagay ng maling credentials para malaman natin kung anong sasabihin, kung anong response ng system. So, kapag katapos kong i-click ang login, mapapansin natin nagpakita ang system ng message na incorrect at sasabihin pa kung ilan ang natitirang items. So, since may dalawa pa tayong natitira, susubukan ulit natin maglagay ng panibagong username at password. So napapansin nyo, nagbago ang attempts natin. Ngayon, isa na lang. So, try natin sa pangatlo, ilagay ang tamang username at password natin. So ayun. Pag tama na ang credential, magpapakita ang system ng message na login successfully. At pag in-okay natin to, automatic na magsasara ang login window para mapunta tayo sa main menu. So, pagkatapos ng successful login menu, mapupunta tayo dito. So, dito naman, may 3 main food tayo na items. Na pizza na tag 1,150 pesos, pasta 120 pesos, donut or bread 40 pesos. Sa baba naman na makikita natin ang iba't ibang toppings. Para sa pizza, cheese na mag-add tayo ng 20 pesos, pineapples na 10 pesos, katulad din ng onions, peppers. Para naman sa pasta, ang sauce ay 15 pesos, cheese 18 pesos, mushroom 12 pesos, meat 25 pesos. Pag donut or bread naman, ang pipiliin natin, magsiselect tayo ng toppings na glaze, chocolate, jams na 6 pesos, tapos butter is 40 pesos. So, halimbawa, pipili tayo ng food natin na pizza, tapos lalagyan natin siya ng toppings na cheese, tapos pineapples. So pagkatapos niyan, i-click lang natin ang compute totals. So, pagkatapos natin pumili, na-click natin ang compute totals. So, ang program na ito ay gumawa ng isang
gamit ang string builders. So, makikita natin dito sa display lahat ang napili nating food, tapos lahat ng toppings, tapos ang individual price, tapos ang totals. So, ang pizza natin is 150 pesos, tapos cheese 20, pineapples 10. So, ang totals natin is 180. So, halimbawa, pasta naman tayo. Tapos, nag-add tayo ng toppings na cheese, tsaka mushroom, tapos sauce. Click ulit natin ang total. So, ayun. Ang total natin, babayaran natin is 165 pesos. If donut or bread naman, tapos ito, bawa ito lahat, glaze, chocolate, jams, tsaka butter. So, lahat ng total natin is 60 pesos. So, ito po yung demo ng program na ito.